Mas madalas, iyon na ang sumagi sa kanyang isip. Ang mga pag-uusap nila ay parang saramplaka sa utak niya na paulit-ulit tapos ngingiti siya. Yes, he still imagines her body and their moments on his bed, but not that gross. Hindi pa ako naging ganito sa babae, kuya. You certainly know that. Of course. Ngayon, text pa lang yung umingiti ka na. Pinagdaanan ko na yan kaya, congrats. Natawa siya sa sinabi nito. Congrats pala at hindi good luck. Is it possible to feel this way, kuya? Kahit ang aga pa? It starts there, bro. Yan ang umpisa niyan. At kapag tumagal na ganyan pa rin, seryoso ka talaga sa babae. Naghahanap ka ba ng iba? Umiling siya. I often see beautiful women around but I still want her. Hindi ako interesado sa iba, kuya. I mean, at the end of the day, siya ang gusto kong kasama sa kondo. The light tossed him the throw pillow and he caught it. Ang corny mo, kapatid. Bulalas nito kaya natatawa siyang binato din ito ng throw pillow. Corny na kung corny pero yun talaga ang nararamdaman niya. She's my janitress. Anya rito at tumangulang ito saka sincere nang umiti sa kanya. It doesn't matter. Kahit pa basurera basta totoong tao kaysa sa mga anak ng business partners mo. Mga ratokada na, mga malalandi pa. Tama ito doon. Kaya nga madali niya itong naramdaman para kay Kayla dahil iba iyon sa mga madalas niyang nakakasalamuha. Matulog ka na. Ako na muna kay Lola. Baka pumangit ka. Hindi ka magustuhan ni Kayla. He said, talaga namang tunay na. Bulalas nito sa kanya kaya natawa siya. Nahiga siya ulit sa higaan at pumikit. Makakatulog na siya ngayon ng maayos dahil nag-text na si Kayla sa kanya. Isang text lang ay kontento na siya. Kahit gusto niya pa rin sana na magkwentuhan sila. Naramdaman niya parang umiiwas pa iyon sa kanya. Siguro dahil natatakot na magustuhan siya ng tuluyan. Red woke up and immediately sat on the sofa. Luminga siya at hinanap agad ang kanyang lola. Para siyang nahimasimasa nang makita niyang nandoon ang dalawang anak ni Rika, pati na ang kapatid niya. Inaantok siyang napasandal at kinapa ang kanyang smartphone at para siyang sinto-sinto nang hindi iyong makita. Ang phone ko. Bulalas niya na parang bata. Tumingin sa kanya si Rika. Phone mo? Ayan no, sa kamay mo. Tito! Masayang bulalas ng dalawang bata sa kanya saka tumakbo ang mga iyon papalapit. Nagpakalong ang mga iyon at humalik sa kanya. Good morning, kiddos. Good morning, babuela. Nag-flying kiss siya sa matanda ng ngumiti. Nakasandal na iyon sa hospital bed at mukhang malakas na ulit. Good morning, handsome. Of course, he said. Masuka-suka si Rika sa kanya. Feel na feel? Ew. Pinagtawanan lang niya ang reaksyon ng kapatid sa kanya binalingan ng smartphone niya. Nakita niya na may text si Kayla sa kanya. Hindi raw papasok kaya naman agad niyang tinawagan. After a while, she answered. Good morning. Are you feeling sick today? Tanong niya at hindi siya nakaligtas sa mapanuri ng mga mata ni Rika sa kanya. Medyo. Pwede ba na hindi ako pumasok? Ako na lang ang kukuha ng medical certificate. Of course you can. Ako na bahala ng certificate. Ako na lang. Nakakahiya naman. Hindi mo naman ako obligasyon. Why do I sense that you're avoiding me? Napalis ang ngiti niya. Ha? Hindi. Nakakahiya lang kasi talaga. Baka half day lang naman. Magpapahinga lang ako. Tapos papasok na ako mamaya. Huwag ka na magalit. I'll get the certificate through Melo. Mariin na sagot niya rito. Sige. Sabi ko nga ikaw ang kukuha. Tigas ng ulo mo eh. Anito kaya naman natawa na siya. Have you eaten? Kakagising ko lang. Oo, nandito ako sa mesa kumakain. Umalis na sa Ate Rose, magtatrabaho na. Puntahan kita? Ha? Hindi na. Marami kang trabaho. Ayos lang ako dito. Saka baka pumunta ako ng munisipyo ngayon, di mo rin ako maabutan. Okay. He sighed a bit. Miss mo ko? She giggled so he smiled. I think so. Anya rito tapos ay bigla itong nawala sa linya. Hey! Akala niya ay wala na ito kaya sinilip niya ang cellphone. Miss din kita. May inang sagot ni Kayla sa kanya at para siyang kinilig hanggang sa pagkalalaki niya.
She sounded so sincere, and it brought him so much shiver. I'll see you later then. I'll keep on texting. Okay. Anito, magre-reply ako. You must. He said and chuckled. Babay na, kakain na ako. Kumain ka na rin. Si Lola, kumusta? She's stronger than yesterday. Nakakaupo na siya. Thank you. Ay, salamat naman para hindi ka na malungkot. Babay na ulit. Wait lang at may kumakatok. Baka landlady. Okay, sweetie. Bye. Tinapos na ni Kayla ang tawag pero siya ay nakatanga pa rin sa screen ng kanyang smartphone. Hanggang sa magsalita si Rika. Sweetie? Kanda ubo ito kaya ngaling-ngaling niyang kutusan ng kapatid. May love ka na po tito? Tanong ni Ninyo sa kanya na nakatingala sa kanya. Hindi siya umimik at ngumiti lang. What's that? Another flavor of the week, kuya? Tanong naman ni Rika sa kanya habang pinakakain ng kanilang lola. Sis naman, bakit parang sa tono mo ay napakababaero ko? Dahil yun ang totoo. Tumatawang sagot nito sa kanya kaya tinitigil niya ng masama si Rika. His sister just giggled. Hindi naman siguro siya babaero. Ang daming magandang nurse hospital pero hindi naman niya nararamdaman na magkaroon ng interes o magkama ng alinman. Kung mag-aalok siya, malamang ay walang tatanggi pero hindi siya interesado. Ang mga gusto niya sa babae pagdating sa kama ay hindi halos maibigay ni Kayla sa kanya pero kontento pa rin siya at masaya. Liligo muna si tito ha? I have to go to the office to check how everything is going. Malambing na paalam niya sa dalawang bata na agad naman na tumango. Shower ang kailangan niya para mawala ang init niya. Ang katulad ng nararamdaman niya ngayon ay ang pakiramdam na malaman niya na namimiss din siya ni Kayla. Balanse ang kanyang pakiramdam. There is lust and there must be love. Hindi na lang ito basta attraction dahil kung ganoon lang, kayang-kaya niyang tumalikod sa isang babae na walang panghihinayang at maghanap ng kapalit. Sa ngayon wala siyang gustong ipilit at wala siyang balak na tumalikod. Naglakad si Kayla papunta sa pintuan. Sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buhay matapos ang kasal niya, ay nakatulog siya ng mahimbing. Umiyak siya, oo pero nakapagtataka na hindi ganoon kasakit. Ang laman ng isip niya ay si Red at hindi si Bernard. Tuluyan na sigurong nagtaksil ang puso niya sa isang lalaking taksil. Baka masabi niya na amano sila ni Bernard. Kung niloko siya noon, nakahanap siya ng isang taong mabait sa kanya pero alam ni Kayla ang limitasyon. She can't stay with Red. Buo pa rin sa kanyang isip na tatapusin niya ang kontrata sa paglipas ng mga araw. Ayaw naman niya na makahanap ng lalaki na magmumukhang panakit butas sa isang lalaking walang kwenta. Binuksan niya ang pintuan at laking gulat niya nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Napatanga siya at napatitig dito. Kaharap niya ang mayamang bersyon ni Bernard kaya huminga siya ng malalim. Nagtangka itong pumasok pero agad niya isinara ang pintuan pero ganoon na lang ang gulat niya nang marahas nitong itulak iyon. Mag-uusap tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan. Papel ang iharap mo sa... Naputo lang sasabihin niya na bigla na lang nahawakan ni Bernard ang mga panga niya at hinalikan siya sa labi. Pakiramdam ni Kayla ay diring-diri siya na lumapat ang bibig ni Bernard sa bibig niya. In an instant, without having a second thought, she pushed him away as hard as she could. Gago ka! Gigil na singhal niya rito. Lumayas ka! Ano? Matapos mo kung pagmukain na tanga? Pupunta ka rito at ganyan ang gagawin mo? Uy! Hindi ba available ang babae mo kaya sinusubukan mo ako? Tumikwas ang labi ni Kayla bilang pang-iinsulto kay Bernard pero gumalaw ang mga panga nito. Anong ginagawa mo sa kondo na iyon? May ipinagmamalaki ka ba kaya ka ganyang umasta? Hindi ka nakapaghintay na bumalik ako kaya sa iba ka tumihaya. Sukat sa mga salitang iyon ay napanganga siya. Hurt was very evident on her face and her eyes immediately shed tears. How dare this man speak to her like this? Sino ba nang iwan? Buhay pa ako, Kayla. Eto, buhay na buhay at kasal ka sa akin kaya kahit anong gusto ko. Karapatan ko na sundin mo ko. Kapag sinabi kong gagamitin kita, gagamitin kita. Demonyo ka! Mahinahon ang sagot niya. Dadamanda naman kita. Matapang niyang nilagpasan na lalaki at dumiretso siya sa iniwan niyang mesa. May sira siguro sa ulo si Bernard. Ano naman ang laban mo sa akin? Nakapamewang na tanong nito kaya pinukol niya ito ng masamang tingin matapos niyang maupo.
Napakahambog na lalaking ito. Ngayon na nababalot na ng mamahalin na damit at alahas ang katawan nito, lumitaw na ang tunay nitong pagkatao. Ibang-iba talaga dito, si Red. Palalo si Bernard. Mana ito sa matandang si Claudio. Walang duda na kaaway ito ni Red dahil base sa itsura nito ay inggitero ito ng sobra. Wala ako laban sa'yo, sa pera, kasi patay gutom ako, di ba? Pero kaya kong ilaban ang sarili ko kapag may ginawa kang walang pahintulot ko. Saka wala ka nang pakialam kung ano ginagawa ko sa kondo na yun. Ako ba may pakialam sa'yo? 3 taon mo nga akong niloko. Ang manos na lang tayo. Kalmado pa rin niyang sabi. Ang kapal nito kung makita siya nitong umiiyak. Hindi siya dito patatalo dahil mayabang ito at tataas lalo ang ere nito kapag nakita nitong talunan siya. Kung ayaw sa akin ng pamilya mo at hindi mo ko kayang ipakilala sa kanila dahil pobre ako, ayoko din sa inyo. Alam ko ang kalidad ko bilang babae. Taas noon niyang sabi sa kasya, sumubo ng pagkain. Kahit napakaramdam niya ay mabubulunan siya sa pagpipigil niyang lumuha. Masyado ka madrama. Ani Bernard kaya napipiko na siya. Nagpatuloy siya sa pagkain. Maghintay ka lang ng konting panahon para maiharap kita kay Dad. Dad mo, tot mo. Sa isip niya, hindi naman siya interesado. Mas nakakatuwa pa kung si Lander Fuentes sa makikilala niyang muli na napakabait na bilyonaryo. Kahit na janitor siya ay hindi siya noon ininsulto. Bakit parang nagbago ang ihip ng hangin, Bernard? Tinanong mo man lang ba ako kung gusto ko makilala ang lolo mong mata pobre? Anya, hindi ko interesado, kaya huwag ka na magsayad ng panahon pa. Magpakabulo ka na lang sa pagkukunwari na nakidnap ka at iniwan ako mukhang baliw na tanga. Napaka-arte mo naman. Sabi pa nito na parang wala lang ang lahat dito. Lumayas ka na. Galit na sigaw niya sa lalaki dahil nabubwisit na siya. Maarte na kung maarte, basta lumayas ka na. Wala ka nang babalikan dito kahit trumiplip ang kayabangan mo. Kayamanan mo. She snarled and insulted him. Magpadala ka ng abogado para maghiwalay na tayo at nang makahanap naman ako ng totoong lalaki na madinindigan sa akin. Asa ka? Ngumisi ito sa katumalikod kaya napatangan siya. Ano ibig nitong sabihin? Diyos ko naman. Walang makikinabang sa'yo, Kayla. Kung ayaw mo sa akin, tatanda ka na lang na ganyan. Nakatali sa akin dahil wala ka namang pera na pampaano. Mariosep. Nasa po ni Kayla ang ulo niya at tuluyan na siyang napaiyak. Why? Bakit ganito ang ginagawa ni Bernard sa kanya? Napamahal ka na talaga sa akin. Kaya lang ay mas importante ang yaman kaya kailangan kitang iwan pero napag-isip-isip ko na kahit saan ako mapunta at ilang babae makasaks ko, sa'yo ko pa rin pala gustong umuwi. Ikaw ang legal wife ko, kumbaga. Gago! Galit na dinampot niya ang baso at ibinato niya sa lalaki pero sumara na ang pintuan at tuluyan na iyong umalis. Nagkabasag-basag ang baso sa hig pero nanatili siyang nakayukyuk sa mesa. Umiiyak na parang namatayan. Sadista si Bernard. Parang masaya iyon na umiiyak siya dahil doon. Hinanap niya sa puso ang pagmamahal pero wala na siyang makapa ni katiting man lang. Nasusuka siya na naging asawa siya nito. Tapos hindi pa pala ito tapos sa pagpapahirap sa kanya at balak pa siyang itali dito. At ito ay mambababae lang. Kung matalino siyang babae, okay lang dahil kapag namatay si Bernard, bilang tunay na asawa ay sa kanya mapupunta ang lahat. Kung wala iyong iiwan na last will pero hindi siya interesado. Ipinanganak siyang mahirap. Sanay siyang maghirap at ngayon ay hindi kayamanan ang makapagpapasaya sa kanya. She wants freedom. She wants her normal life again without Bernard in it. She wants to start anew and find a man who will accept her despite what she's been through. Sana'y makatagpo siya na isang lalaki na hindi sa kanya ipamumukha na siya'y mahirap at hindi sa kanya susumbat ang pagkakamali niya ngayon na ginagawa kung sakaling siya ay magtatapat. She hopes it's Red Fuentes, but it's so impossible. Kung si Bernard ay mayaman, iyon ay langit. Hindi man siya nun sumbatan. Ano pa naman ang mukhang iharap niya doon sa oras na malaman na noon ang totoo. Magtatapat siya sa oras na siya ay aalis na at kapatawaran lang ang gusto niya. At ilang sandali na makasama pa iyon. She doesn't have to admit to herself that she's attracted to her other man because whether she does it or not, alam niya ang kanyang nararamdaman. Ihahanda na rin niya ang kanyang sarili sa mga maaanghang na salita tulad ng mga salita ni Bernard ngayon sa kanya.
Pinahid ni Kayla ang mga luha at tinapos ang pagkain niya. Hindi niya maunawaan ang likaw ng utak ni Bernard. Kailangan niyang umalis sa bahay paupahan dahil baka bumalik ang walang hiyang iyon. Pagkatapos niyang kumain ay pumunta siya sa banyo para maligo. Wala siyang balak na lumabas ngayon pero dahil sa gago niyang asawa, paano siya makapagpapahinga? Sana pala'y hiniram niya ang pusa para nalilibang siya. Nakatulog na sana siya ng maayos kagabi tapos ngayon ay ginambala pa siya ni Bernard. Maano magpakabulok na lang iyon sa lolo nun. Napakadali sa kanyang mawala ang sakit kahit na 3 taon ang pinagsamahan nila ni Bernard. Siguro dahil tama iyon. May ipinagmamalaki na siya at nagkagusto na siya sa iba. Hindi lang siguro niya masabi ang totoo sa sarili dahil nakakonsensya siya na totoong nakidnap si Bernard. Pero nang unti-unti lumabas ang katotohanan, natuturuan niya ang puso na huwag na umasa na babalik pa iyon. And her attention was diverted to Red. After taking her shower, she checked her phone. Nakita niya na may text si Red sa kanya. Nag-update. I'm going to the office, sweetie. I'll get your medical certificate myself. Nanlaki ang mga mata niya pero hindi na siya nag-abala na pigilan pa ito. Alam naman niyang hindi ito papapigil kahit na anong sabihin niya. Thank you. Yun na lang ang naging reply niya. Sa kanya naalala na hindi na siya pwede sa kondo nito. May iba ka pa bang ibang pwedeng puntahan bukod sa kondo? May kakilala ko doon. Nakita ko kagabi. Nagtatanong. Binasa pa niya iba pang text sa kanya. May tawag sa kanya si Ricky na hindi niya nasagot kaya ang message noon ang binasa niya. Nandito na mga litrato ni Bernard de la Vega. Kung ako sa'yo, mag-declare ka na sa PNP na nahanap mo na ito. Sasamahan kita kung gusto mo para naman may silbi pa ang ibinayad mo sa akin. Nakakahiya naman. Kita tayo. Magbibihis lang ako. Sa PNP na lang tayo magkita. Text kita kung papunta na ako. Salamat, Ricky. May text din si Berna sa kanya. Gusto rin niya makausap ang kaibigan niya. Aamin na siya doon. Tapos na ang kanyang paghahanap. Dadiretso na siya sa kumpanya pagkatapos niyang makausap si Ricky. She received a reply from Red. Of course, in my penthouse. I don't want to bring you to my pub. Penthouse? Hindi ba at yun ang bahay ng mga mayayaman sa mundo na nakikita sa mga taas na gusali? Saan yun? You'll find out later. I already got your paper. Pabababa ko na kay Melo. Sige, punta na ako munisipyo. Tutuloy na ako sa trabaho pero hapon na ako magta-time in. Dito ko sa office ko. Magme-meeting tayo. Napangiti si Kayla. Sira? Meeting na kalukuhan. Baka parehas na silang hubad, ilang minuto pa lang silang nagkakaharap. Ibinaba niya ang cellphone niya para makapagbihis na siya. Sa ganung usapan lang, nawala na ang bigat ng dibdib niya kaagad. It was like magic. Napatigil siya. Hindi kaya si Red ang sinasabing pag-ibig niya na mayaman? Hula lang iyon. Siya pa din ang gagawa ng kanyang kapalaran pero kung anong nakatadhana ng Diyos ay buong puso niyang tatanggapin at pasasalamatan. Pero iisa ang nasisiguro ni Kayla ngayon. Hindi na iyon si Bernard at kahit na kailan ay hindi magiging si Bernard. Salamat. Nakangiting sabi ni Kayla kay Ricky na makalabas sila sa stasyon ng pulis. She declared that the missing person who pretended to be kidnapped was not really kidnapped. Inilathala niya lahat at katulong niya si Ricky na magsabi. Tapos na ang investigasyon, tapos na ang kanyang pag-iisip at tinuldukan na niya ang lahat. Natatawa ang mga pulis kung bakit yun ginawa sa kanya ng sarili niyang asawa. Isa lang ang rason doon, mas mahal ni Bernard ang salapi kesa sa kanya. Tapos na ang trabaho mo sa akin. Dugtong pa ni Kayla na ikinatango naman ng investigator. Sa susunod, kapag may gusto kang paimbestigahan, direkta mo na lang akong tawagan para makamenos ka na. Kung mga simpleng bagay lang naman at libre ang oras ko kahit wala ng bayad, ito rin kasi ang nakapagpapasaya sa akin. Pero wag mo ipagpapalit ang babae at iiwan sa kasal para mag-imbestiga. Makahulugan na sabi niya na ikinatawa naman ito. Oo naman. May mas deserving na lalaki para sa'yo, hindi tulad na De La Vega. San ka? Hatid na kita? Huwag na. Salamat ulit. Sige, ingat ka. Sandali kukuha kita ng taxi. Naglakad si Ricky papunta sa may kalsada at sumunod naman siya ng tahimik. Sumakay siya nang may tumigil pa na sasakyan at umiti pa sa lalaki bago siya tuluyang umusad. Kinuha niya ang cellphone at binasa ang mga text.
Pigil na pigil niya ang sarili na mag-reply kay Red, pero binasa niya ang sangkatutak noon na text. Nagtatanong kung nasaan na ba siya. Nakaramdam siya ng awa kaya hindi niya rin naman nagawang pigilan ang sarili nang mabasa niya ang text na, "Sweetie, papunta na po ako, Fuentes." Yun ang sagot niya at may sagot na naman kaagad. Nagtatrabaho pa ba ang lalaking iyon? Ang bilis-bilis naman nung pumindot ang cellphone. Thank God. Come up here to my office. Seryoso ka ba? Dead serious, sweetheart. Ngumiti siya at hindi na sumagot. Binasa na niya ilang text ng Ate Rose niya na galit na naman sa pagsusumbong niya tungkol kay Bernard. Hindi ko na gusto ang lalaking yan para sa'yo, Kayla. Kung nagawa niya ang bagay na iyon sa iyo, sa araw ng kasal niyo, ano na lang makakaya pa niyang gawin? Baka kapag nagbuntis ka, lumayas na naman niya at talikuran ka. Tamang ate niya. Nakakatakot ang tulad ni Bernard na patawarin at bigyan ng pagkakataon. Sanay na iyon sa ganoong gawain. Ang tumalikod, tapos ay babalik. Paano na lang kung may bata nang involved? Hindi na. Ayaw na niya. Gago siya. Ang kapal-kapal naman ng mukha niyang italika sa kanya wala naman siyang kwenta. Galit na text pa ni Rose. Naku, Kayla, huwag kang patatalo dyan. Peke pala yan na sobra kaya kahit pagmano kay nanay hindi ginagawa. Anong karapatan naman niya na italika sa kanya kahit manluloko siya? Makasarili siya. Ayaw niya na sumaya ka sa iba. Ganun din ang iniisip niya. Gusto ni Bernard ay maging dakilang martir siya sa kanilang dalawa. Hindi siya martir dahil hindi siya isa sa 3 paring martir na gumburza. Huwag kang mag-alala, ate, dahil parang bula na naglaho na ang pagmamahal ko kay Bernard. Hindi ako paaapis sa kanya. Iyon ang reply niya. Kailangan niya ipagtanggol ang kanyang sarili dahil walang gagawa noon para sa kanya. Wala na siya mga magulang na sasangga sa oras na may manakit sa kanya. Sarili lang niya ang aasahan niya. Kung hindi nanghihinayang si Bernard sa pinagsamahan nila, mas lalong hindi siya. Sanay na rin naman na siyang tumayo na mag-isa. Nakaya niya ngang mag-Maynila para magtrabaho kahit natakot siya nung una. Ayaw niya sa isang lalaking rebelde na kapag hindi nakukuha ang gusto ay maglalayas. That's a sign of immaturity. Kawalan iyon ng utang na loob sa taong nag-alaga sa nagtaguyod mula sa pagkabata. Pumasok siya sa kumpanya nang makarating siya doon. Coffee break ang naabutan niya at sa Dennis nadala-dala ang mga gamit. Mukhang lalayas na isa pang immature. Hindi niya iyon pinansin dahil magsasalubungan sila. Ayaw naman niyang magmayabang. Huwag mo kong pagmalakihan. Ito sa kanya kaya napatigil ang dalaga. Anong pinagmamalaki ko sa'yo? Pasalamat lang ako kasi hindi bulag ang management sa mga pambabastos mo sa akin. Tumatanda ka ng paurong. Tigil-tigilan mo ako kasi hindi mo na ako under ngayon. Bustamante, hindi kita inaano? Sasalubungin mo ako na pinagmamalakihan kita? Na hindi nga kita pinansin? Tama lang yun sa'yo na ibagsak ka kung saan ka dapat. O diba? Magka-level na tayo? She said and smiled. Tumalikod siya at saka naglakad ng papaalis. Ang daming buwisit sa buhay niya talaga. Diretso siya sa locker room at nandoon ang mga kasamahan niya. Napatili ang mga iyon pagkakita sa kanya, lalo na si Berna. Lumabas iyon at saka siya kinaladkad. Si Melo, masinsin na ang panliligaw. Ito sa kanya. O di mabuti. Makakahigop ako ng sabaw sa kasalan. Sumimangot ito habang siya ay nangingiti naman. Natatakot ako. Baka mamaya ay tulad din kay Bernard. Baka mamaya ay masama din ang ugali dahil mayaman. Hindi lahat ng mayaman ay masama ang ugali, Burns. Nagkataon lang na natsyempuhan ko isang fake na lalaki. Galing nga siya sa bahay. Us? Gulat na tanong nito. Matapos kang i-ignore kahapon? Dako naman siya. Ang nakakatawa pa, kanya lang daw ako. Ay, obsess. Anito ka agad. Huwag kang papayag na ganyan. May sarili kang buhay kahit na mag-asawa kayo. May sasabihin din ako sa'yo. Anya rito saka siya bumuntong hininga. Sana'y huwag kang magalit. Naluluhan na kaagad siya habang nakatingin sa kanya si Berna. Sino? Si Sir Red? Tanong nitong nakangiti. Napatanga siya rito. Paano nito nalaman iyon? Sinabi ba dito ni Melo? Imposible naman. Siyempre, may confidentiality ang lalaki na iyon para sa boss. Hindi iyon magsasalita na ikasasama ni Red. Kitang-kita naman ang katapatan ni Melo bilang kanang kamay.
Halata ko naman sa'yo. Pinagmamasdan lang kita kapag ka-text mo siya. Kahit na problemado ka, kapag siya ang kausap mo, parang kayo lang tao sa mundo. Pero paano? Nalungkot siyang bigla sa tanong nito dahil sa totoo lang ay mas sigit pa sa pagiging magka-text ang meron sila ni Red. Berna, hindi ako naglilinis sa mayayaman. Mahinang usal niya rito. Ang totoo ay indecent agreement ang meron kami. Umarko mga kilay ni Berna. Tulad ng ibinenta ko ang sarili ko sa kanya. Diyos ko po. Bulalas nito sabay tutok sa bibig. Yung bayad ay ginamit ko para sa investigator. Maluha-luha na amin niya rito. Nahiya siya pero kaibigan niya si Berna. Nakatingin lang siya dito sa reaksyon nito. Desperada na kasi ako na mahanap siya. Hindi ako makontento sa mga pulis. Nag-aalala ako na baka patay na siya o ano kaya dumating ako sa punto na yun. Hindi pa rin ito umiimik tapos ay lumunok ng laway. Malaki ba? Napapahagikik na tanong nito sa kanya kaya napakunot noo siya. Inakbayan siya ni Berna at inalog. Kahit nasabihin kong hindi ako komporme, ayoko. Alam ko kasi ang sitwasyon at ayoko na husgahan ka kasi wala ako sa katayuan mo. Sayang, sinayang ni Bernard ang lahat ng pagmamahal mo. Wala siyang kwenta para sa lahat ng paghihirap mo, Kayla. Ang masasabi ko, mag-iingat ka at hanggat maaari ay tapusin mo na ang kay Sir Red. Kung pagkatapos ay kayo talaga. Hindi siya umaasa. Tumango siya. Bakit mas masakit isipin na magagalit si Red sa kanya kaysa sa naranasan niyang sakit ng iwan siya ni Bernard? Dahil mabuting lalaki si Red sa kanyang paningin, tumingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Palagay niya ay si Red iyon. Hapon pa ako papasok. Nandito lang ako dahil ayoko magstay sa bahay. Baka bumalik si Bernard. Gago talagang kulugo na yun. Inis na sagot na Berna. Hindi na lang sana siya bumalik. Kala niya siguro hindi mo alam ang mga walang hiyaan niya sa buhay. Aakyat ako sa CEO. Pinaakit niya ako. Nahihiya na paalam ni Kayla kay Berna. Tumango ito. Mag-ingat ka. Baka may mga mata. Tumingin siya sa paligid. Parawan at parito naman ang mga tao dahil hindi pa time. Pasimple niyang binasa ang text ni Red sa kanya. Come here now. Saan ka na? Atat na naman ang lalaki na makaakyat siya. Siguro ay sinisilihan na naman ang itlog noon. Dumiretso sila sa elevator na maghiwalay sila ni Berna. Bumukas ang lift sa floor ng mga nagbabagang mga mata. Wala naman siyang tinignan doon basta tumuloy lang siya sa mesa ni Melo. Kahit na pinagtitinginan siya. Good morning, miss. Melo greeted her with a smile. Good morning, sir. He was expecting you. Get in. Tumango siya at kumatok lang sa pinto ng dalawa. Tapos ay pumasok siya. Inilapat niya ang pintuan. Lock it, sweetie. Ani Red kaya natigilan siya. Lock it daw. Bulong na isip niya. Alam na niya kung bakit ilalak. Tumikim siya at sumunod sa utos tapos ay saka siya pumihit. Nakita niya na naguhubad ito ng sentron. Nakatayo sa may mesa nito. Diyos ko, na naman? Tanong niya pero natawa ito sa reaksyon niya. Yes, sweetie. Na naman. Napapakamot si Kayla na nagmarcha papalapit sa mesa nito. Ayaw mo? Tanong ni Red sa kanya. Gusto. She said and it was true. Bahala na ang Diyos sa kanya sa ginagawa niya. Gusto niya maging masaya. He chuckled and it was so sexy. Naupo ito sa swivel chair at hindi naman ito masyadong handa. He has a towel on his chair. Tumapat siya dito at nagubad agad ito ng pantalon. Natapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan nila. Bihis na ako, she said and stood up. His manhood was still dumb alive but they're inside his office. Any minute now, anyone might knock at the door. Kinuha nito ang towel at pinunasan siya tapos ay saka ito tumakbo papunta sa banyo nang daladala ang mga pang-ibaba. Natawa na lang siya habang nakahabol dito ng tingin dahil iika-ika ito at parang ayaw na magdikit ang mga hita. Inayos niya ang sarili matapos na makapagpuna siya ng tuwalya.
Pupunta sana siya sa banyo pero tumunog ang kanyang intercom. Sir, Senior Benito is here with Miss Anne. Tom, hindi pa man lang ay sumasakit na ang sentido niya pagkarinig sa pangalan ni Anne. Papapasukin ko ba, sir? Yes, he answered. Wala naman sa kanyang kaso kung makita ni Annalyn si Kayla sa opisina niya. He's single and so is Kayla. Wala siyang pakialam na machismis. Siya lang naman nakakaalam ng totoo niyang saloobin at wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa kanya o sa kanila ni Kayla. Kapag Juan ay pumasok na mag-ama sa pintuan, he just looked at Benito after glancing at Annalyn. Red, masayang bulalas na Benito sa kanya. Have a seat, Tito Benito. Muestra niya sa upuan. Lumapit sa Annalyn sa kanya at halos magpakandong na nang maupo sa kanyang armrest pero hindi niya ito pinansin. What brings you here, Tito Benito? Well, Anne mentioned that you're not coming to my 65th birthday party. Why is that, Red? May problema ba? Bobuela was hospitalized. I can't live here. Papaalis na nga rin ako ngayon. Really? I never knew. How is Senora Carmen? She's a bit better now, Tito. Thanks. I don't know when she'll be out. If she's still in the hospital on your birthday, I can't really go. It's still a couple of days from now. I am here to personally invite you. You know, Anne will never be happy not to see you there. Isa pa, may expansion ang Toda at ipapasa ko na kay Anne ang negosyo. Mag-a-announce na ako publicly. From then on, you'll be partners. Nakangiti na sabi ng lalaki pero wala siyang ikinakasaya sa mga sinasabi nito sa kanya.